Praise God, praise God. Salamat sa Panginoon sa panibagong taon, panibagong araw na mararanasan natin yung kanyang katapatan at kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Meron tayong mabuting Diyos. Salamat sa Panginoon. Magandang umaga po. Magandang umaga sa bawat isa. Salamat sa kanyang katapatan at kabutihan sa bawat isa sa atin. Panibagong taon na hayaan natin na ang Diyos ay makakilos. Panibagong taon na hayaan natin na maranasan natin yung kanyang katapatan. Higit sa lahat, yung pagsama niya sa bawat sandali ng ating buhay. Magandang umaga po, o magandang hapon, o anumang oras sa inyo nandiyan. Patuloy na ang Panginoon ay malwalhati sa bawat isa sa atin. Tayo po muna ay witin po natin yung Diyos ng pag-asa bago po tayo manalangin. Salamat sa Panginoon. Tayo pong lahat. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan, sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigang kagapay at matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming ninanasa, sa aming buhay, bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan, sa aming buhay, bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. We worship you, God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo, aming Diyos. Salamat sa inyo sa panibagong pagkakataon na ibinigay nyo sa amin. Salamat, O Lord God, na kung paano nyo kami ibinangon sa araw na ito, ganun namin mararanasan ang inyong katapatan. Ganun namin mararanasan ang pagsama nyo, O Lord God. Anumang kalagayan, anumang sitwasyon, saan man naroroon ang inyong mga anak, O Lord God, marahil ang iba'y nasa trabaho, o saan man sila, Panginoon, o anuman yung pinagdaraanan, isang bagay ang alam namin, meron kaming Diyos na makapangyarihan kasama namin. Salamat sa inyo, O Diyos. Patuloy na maparangalan po kayo sa buhay ng bawat isa sa amin. Lagi naming panalangin, samahan nyo kami. Dahil apart from you, wala po kaming magagawa. Salamat po sa inyo, O Diyos. Panibagong taon na may gagawin kayong mabuting bagay sa bawat isa sa amin. Saan man naroroon ang inyong mga anak na kasama kong mag-aaral ng inyong salita sa umagang ito. Abutin, katagpuin, maranasan nilang pagsama, maranasan nilang tugon, O Diyos. Panibagong kalakasan na nagmumula sa inyo. Salamat po sa inyo. Kayo at tanging kailangang maparangalan sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Saan man kayo naroroon, magandang umaga, magandang araw, sa gabi, magandang gabi. Salamat sa katapatan ng Panginoon. Ngayon ay January 3. At konting panahon na lang po, Merry Christmas na uli. Salamat sa Panginoon. Merry Christmas po. Belated Happy New Year sa bawat isa sa atin. Hayaan nating talagang maging happy ang taong ito para sa bawat isa. Hindi dahilan
para magsaya tayo kung wala tayong problema. Hindi po. Kahit may problema, may pagsubok, may pinagdadaanan, dapat masaya tayo. Dahil ang kagalakan natin ay nagmumula sa Panginoon. Hindi sa anumang material na bagay, hindi kanino mang tao. Dapat ang kagalakan natin ay nagmumula higit sa lahat doon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na laging magtatawid, laging magbibigay ng pag-asa, tagumpay sa bawat isa sa atin. Kaya sa taong ito, 2024, hayaan natin yung favor mula sa Diyos ay maranasan ng bawat isa sa atin. Kaya nga lang, huwag po natin kakalimutan, may bahagi po tayo. Kung nais natin ang patuloy na pagsama ng Diyos, hayaan din natin na lakaran natin yung pamamaraan ng Panginoon. Lakaran natin yung kalooban niya sa ating buhay. At sikapin po natin, lagi natin siyang bigyan ng kaluguran, bigyan ng kagalakan sa ating mga puso. Kaya namang kalagayan, namang sitwasyon, isang mabuting bagay na sambahin ang Panginoon. Isang mabuting bagay, magalak tayo. Magalak tayo at lagi tayong maranasan ang kanyang presensya sa bawat araw. Salamat sa Panginoon. Dito sa aklat ng Juan, John chapter 16. Basahin po natin yung 7-8. John chapter 16 verse 7 and 8. Ang sabi po rito, pero ang totoo, para sa ikabubuti nyo ang pag-alis ko. Dahil hindi paparito sa inyo ang tagatulong kung hindi ako aalis. Pero kapag umalis na ako, ipapadala ko siya sa inyo. Pagdating niya, ipapakita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila at ako na may matuwid. At ipapakita rin niya ang kahatulan mula na hahatulan sila ng Diyos. Papakita niya sa mga tao na makasalanan sila dahil hindi sila sumasampalataya sa akin. Ano ang sabi dun sa John 3:16? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kailangan lang patuloy na sumampalataya sa Panginoon. Hindi one time ito. Na pagkatapos nating tanggapin ang Panginoon bilang personal nating tagapagligtas, that's it. Tapos na yon. Papatuloy na tayo sa gusto nating mangyari. Hindi po. May bahagi tayo na dapat nating gawin. Kailangan lumakad tayo sa pamamaraan ng Diyos. Sikap tayong lumakad na makapagbigay kaluguran sa Kanya. Dahil yun ang nais niya. Ang sabi niya sa Pedro, be ye holy, for I am holy. Kaya ibinigay, pinadala, kasama natin ang banal na Espiritu sa mundong ito. Nang umakyat siya, sabi po, babasahin din natin sa Acts chapter 1, verse 8. Ang sabi, ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan. Kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria hanggang sa buong mundo. Kaya kapag ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, yung banal na Espiritu, ano ang sabi? Isang kagalakan para sa atin ang pag-alis ng Panginoon. Hindi natin naabutan ang Diyos, ang Panginoong Jesus, nung siya ay narito sa lupa. Binanggit ito dun sa kanyang mga alagad o yung mga nanampalataya sa kanya nung siya ay naroon. Ano ang sabi? Kagalakan para sa kanila ang pag-alis ng Panginoon. Ngayon, kagalakan para sa atin na maranasan natin ang pagkilos, ang pagsama at ang pangunguna ng banal na Espiritu. Ano ang sabi doon sa 14:16? At hihiling ako sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Ibig sabihin, hindi lang nung panahon na diniklara o sinambit ng Panginoong Yesus ang banal na Espiritu, kikilos, gagawa. Ang sabi, sa atin magpakailanman.
Wala na yung mga taong nakarinig nung sabihin ng Panginoong Hesus ito. Pero tayo, hindi man natin narinig. Pero kung patuloy tayong lumalapit sa Kanya, nagnanasa, at hinihiling na maranasan siya, mararanasan natin ang pagsama ng banal na Espiritu. Maging kagalakan sa atin na patuloy tayong lumapit sa taong ito, 2024. Ang isa sa pinakamabuti na dapat gawin ng mga anak ng Diyos, ang hilingi ng pagsama ng banal na Espiritu. Ang hilingi ng pagsama ng banal na Espiritu. Nalala ko may mga pagkakataon noon ang buhay pa ang Pastor Masaredo. Mating daw yung panahon, year-ender, at tinignan niya kung ano yung mga mensaheng na isermo niya dun sa loob ng buong taon. At tinitignan niya kung ano yung gagawin niya mga sermon o mensahe para dun sa susunod o papasok na taon. At ang sinambit sa kanya ng banal na Espiritu, nagkulang ka sa pangangaral tungkol sa banal na Espiritu. At chinek niya raw yung notes niya. Oo nga. Kaya nung sumunod na taon, pagpasok ng taon, sinikap niya na palagi sa kanyang pangangaral kasama ang banal na Espiritu. Ganun kahalaga ang pagsama ng banal na Espiritu. Kaya sa buhay ng bawat isa sa atin, kagaya dito sa binasa natin, kagalakan para sa atin. Maging kagalakan para sa atin na paggising pa lang natin sa umaga. Welcome na natin yung Espiritu ng Diyos. May mga nagsasabi, hindi na raw kailangang i-welcome yung Espiritu ng Diyos kasi nasa sa atin na nakakasama, nakakaulayaw na natin. Hindi po totoo yun. Kailangan i-welcome natin siya. I-recognize natin siya sa ating mga buhay. Napakahalaga ng banal na Espiritu at pahalagahan natin siya sa ating buhay. Maging kagalakan para sa bawat isa sa atin. At maging kalungkutan para sa bawat isa sa atin yung hindi natin siya maranasan. Maging kalungkutan para sa bawat isa sa atin na pag hindi natin nararamdaman yung kanyang pagkilos na umaawit, na nagpupuri ka, parang walang nangyari. Kailangan maranasan natin siya sa bawat sandali ng ating buhay. Ano ang sabi? Kagalakan, magiging kagalakan para sa bawat isa sa atin. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay buhay sa bawat isa sa atin. Bakit? Siya yung tutulong, magiging katuwang. Ano ang sabi dito sa binasa natin dito sa 16:7, 8, dun sa huling bahagi? Pagdating niya, ipapakita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila. Hindi lang dun sa mga makamundo. Kahit tayo na mga anak ng Diyos, kapag dumarating yung time na nakakagawa tayo ng mali, nakakapagsalita tayo ng mali, may conviction. Darating sa atin yung conviction, iko-convict tayo, ipapaalala sa atin. At mararamdaman nating nagigirib yung banal na Espiritu. Kaya nga naman, ano ang sabi? Tutulungan tayo. Hindi natin kaya. Kaya anong sabi dun sa binasa natin? 1:8 ng mga gawa. Bibigyan niya tayo ng kapangyarihan. Hindi natin kasi kaya na talagang lumakad ng may kabanalan. Hindi talaga natin kasi kaya na gawin yung pinakamabuti. Pero pag nandyan ang pagkilos at ang pagsama ng banal na Espiritu, malalakaran talaga natin. Kaya sa bawat sandali sa taong ito, sikapin po natin, lagi nating i-recognize ang pagkilos at ang pagsama ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Isang pinakamabuting bagay, recognize po natin ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Sabi po rito sa Roma. Basahin lang po natin. At Roma 10:3. Sabi po, at ito ang dahilang hindi natin alam kung paano ituturing ang Diyos na matuwid sa isang tao. Nagsikap silang gumawa ng sariling paraan na sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Sapagkat hindi nila alam na si Kristo ang hangganan ng kautusan dahil ang kanyang ginagawa at ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay ituturing ng Diyos ng matuwid. Sa sariling sikap ng tao, hindi niya malalaman. Kaya nga ipinadala ang banal na Espiritu, sabi doon sa binasa natin kanina, tuturuan tayo para makalakad sa pamamaraan ng Panginoon. Tutulungan tayo.
huwag na muling magkasala. Tutulungan tayong mapalapit sa Panginoong Jesus. Yan ang ministeryo, yan ang trabaho ng banal na Espiritu, tulungan ng bawat isa sa atin. Hindi natin alam. O kung marahil alam na natin, hindi talaga nating malakaran kasi ang takbo ng sanlibutan ito ay ilayo ang tao sa Panginoon. Magbibigay ng mga bagay marahil na gusto mo, pampalayo sa Panginoon, mga trabahong pampalayo sa Panginoon, mga ginagawang pampalayo sa Panginoon. Pero pag nasa iyo at ang conviction ng banal na Espiritu ay malakas sa atin, tutulungan niya tayo para wag tayong magkasala. Oo, tao lamang tayo. Mahina tayo. Sabi pa, marupok. Pero kapag ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, may kapangyarihan, may kakayanan tayo para i-reject ang takbo ng sanlibutan. Kaya, ngayong 2024, isang pinakamabuting bagay na sa paghakbang natin, lagi nating maranasan ang pagkilos, lagi nating maranasan ang pagsama ng banal na Espiritu. Siya na may kakayanang itawid ka, siya na may kakayanang tulungan ka, na marahil hindi maganda ang sitwasyon mo, pero ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tutulungan ka niya. Bibigyan ka niya ng kalakasan, bibigyan ka niya ng kapangyarihan, i-empower ka niya para magawa mo ang kalooban ng Panginoon. Para wag mong pagdudahan. Di po ba? Kaya ko ba to? Magaling na ba talaga ako? Sasamahan ba talaga ako ng Panginoon? Bibigyan ka niya ng kapangyarihan na wag mong makita ang iyong kahinaan, kundi maranasan mo ang pagsama ng Diyos. Ang sabi dun sa Luke 12:12, kapag dumating na sa oras na yon, ituturo niya sa iyo kung ano yung dapat mong sabihin. Nilalas ko po itong binabasa. Sapagkat ituturo sa inyo ng banal na Espiritu sa oras ding iyon kung ano ang dapat ninyong gawin. Sa panahon ng pangangailangan, ever-present ang banal na Espiritu. Pero kung hindi natin siya iaalaw kumilos, hindi siya kikilos. Kung hindi mo i-recognize yung kanyang kapangyarihan, hindi siya basta kikilos. Ang kailangan i-recognize natin siya. Pakilusin natin siya sa ating buhay. Hindi lang sapat na tinanggap natin siya. Hindi lang sapat na kilala natin siya. Allow Him. Allow the presence of the Holy Spirit kumilos, mag-manifest, makagawa sa buhay natin, sa buhay mo. Ano sabi? Bibigyan ka niya. Acts 1:8. I-empower ka niya para magawa mo ang kalooban ng Diyos. Bibigyan ka niya ng sapat na kalakasan. Bibigyan ka niya ng kaunawaan sa kanyang salita para maipahayag mo ang kanyang salita. Gagabayan ka niya. Gagabayan ka niya. Ang sabi dun sa Galatia, ang Espiritu, gagabayan ka niya. Gagabayan niya tayo. Yung mga pagkakataon, nalilimutan natin, may pagkakataon, hindi natin alam. Hindi mo alam kung saan ka pupunta, ano ang gagawin mo. Ang sabi ng Galatia, chapter 5, basahin lamang po natin to. Galatia 5:16. Kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi nyo mapagbigyan ng pagnanasa ng laman. Yan, mamuhay tayo ng naaayon sa nais ng banal na Espiritu. At kung inalaw natin yung kagustuhan o nais ng banal na Espiritu ang mahayag sa atin, wow, napakaganda. Kahit sa pagpupuri pa lang, di po ba? Tinataas mo pa lang yung kamay mo, nagpapasimula ka pa lang na umawit o magsambit ng papuri, may experience mo na siya. Hindi kailangang malungkot ang awit para maluha ka. Pag nararanasan mo ang pagkilos ng banal na Espiritu, kahit napakasaya ng awitan, maluluha ka. Mapapa-praise the Lord, makapag-hallelujah ka. Anumang kalagayan, anumang sitwasyon, meron ka. At isa pa, hindi kayang bayaran ang pagsama at ang pagkilos o ang banal na Espiritu. Ito ay libre, nakaumang para sa bawat isang nagnanasa. Kailangan lang nasain natin siya. Patnubayan tayo ng Espiritu ng Diyos. Kasi anong sabi sa binasa natin kanina? Tutulong siya. Hayaan mo sa bawat araw, tulungan ka niya. Hayaan mo sa bawat araw, maranasan mo ang presensya o ang pagsama ng Espiritu ng Diyos. Napakahalaga niyan.
Banal na Espiritu. Sa mga huling panahon, kaya sinabi nun sa Joel, sa huling panahon, ibubus niya ang kanyang Espiritu. Bakit? Matindi ang gawa ng kaaway sa panahon ngayon. Matindi ang pagkilos. Lahat ng mga bagay na pampalayo sa Panginoon, inaalaw niya na. Sabi dun sa 4:4, di po ba? Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na nag-ahari sa mundong ito. Nag-ahari na siya sa mundong ito. Kung papansinin po natin, matindi na yung pagkilos niya. Hayaga na yung gawa ng kaaway. Buksan natin ang international news. Grabe na po. Nakikipagsabayan na mga kampo ng kadiliman. Mga anak ng Diyos, tayo nasa liwanag. Ipakita natin tayo yung mga anak ng Diyos. Ano ang sabi? Nag-ahari na sa mundong ito. Alam ng kaaway. Malapit nang dumating si Kristo. Malapit na tayong umuwi sa langit na bayan. Hindi na tayo mag-o-online. Sama-sama na nating dadakilain. Hayagan, harapan, kasama natin, sa unahan natin yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ano ang sabi doon sa Joel, basahin lamang din po natin. Sa Joel 2:28, pagdating ng panahon, sa huling panahon, ibubuhos niya. Bakit kailangang ibuhos? Kasi ano ang sabi, naghahari na sa mundong ito ang gawa ng kaaway. Hindi natin kaya. Ang sabi, basahin ko lamang po, 28. Pagkatapos, ibibigay ko ang aking espiritu sa lahat ng klase ng tao. Ngayon na po yun. Ito yung taon na hayaan mong maranasan mo. Expect more from God. Expect more. Higit na karanasan sa pagkilos ng banal na Espiritu para sa taong ito. Higit na karanasan sa pagkilos ng banal na Espiritu para sa taong ito. Hayaan mong maranasan mo ang higit na karanasan, higit na pagkilos sa buhay mo para sa taong ito. Magnasa po tayo na maranasan natin. Magnasa tayo na maranasan natin ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi lang sa panahon ng may revival, scheduled revival. Hindi lang sa panahon ng naka-schedule na prayer and fasting. Saan ka man naroroon, pwede mong maranasan ang pagkilos ng banal na Espiritu. Kahit wala kang kasama, hindi lang sa panahon na kasama mo yung mananampalataya, hindi lang sa panahon ng prayer meeting o Sunday services o worship services o ano pa man yan. Kahit nag-iisa tayo, kahit nag-iisa ka, pwede mong maranasan ang pagkilos ng banal na Espiritu. Nasain mo lang. Kasi ano ang sabi niya? Ibibigay niya. Sabi dun sa malalim na salin kasi, sa huling panahon, ibubuhos niya. Bibigay niya, ano ang sabi rito, sa lahat ng klase ng tao. Ibig sabihin, hindi lang mga pastor, hindi lang mga managmimisyon, hindi lang nasa simbahan na may mga posisyon na makakaranas ng pagkilos ng banal na Espiritu. Ang sabi sa lahat ng uri, lahat ng klase ng tao, matandang lalaki, di po ba? Mga babae, ang sabi, yung Espiritu ng Diyos ay kikilos sa lahat po yan. Basahin ko lang yung kabuuan. Ang inyong mga anak na lalaki at babae ay magpapahayag ng aking mga salita. Lahat po yan. Ibig sabihin, hindi lang lalaki ang mangangaral. Ang sabi, magpapahayag, lalaki at babae. Kaya sa panahon ngayon, marami na rin preacher na babae. Kaya pag sinabi nilang ang babae, hindi pwedeng mangaral. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang inyong mga anak na lalaki at babae ay magpapahayag ng aking salita. Kaya kung sinasabi nilang babae ka, hindi ka pwedeng mangaral, hindi ka pwedeng pastor. Ang sabi ng banal na kasulatan, magpapahayag ng aking mga salita, lalaki at babae. Amen? Sabi, ang inyong mga matatandang lalaki magsisipanaginip, ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. Ito yung ipapahayag mula sa Espiritu ng Diyos, mula sa Diyos, sa mga araw na yun, ibibigay ko ang aking Espiritu sa mga utosang lalaki at babae. Ayan, kahit dun sa mga alipin, ibibigay niya yung kanyang Espiritu. Bakit ibibigay yung banal na Espiritu? Bakit darating sa atin? Bakit mararanasan natin? Kasi magpapahayag tayo tungkol sa Panginoong Jesus.
babae man o lalaki, alipin ka man, ano ang sabi? Mga utusan na lalaki at babae, ibibigay niya ito. Bakit? Kailangan ng ipahayag ang tungkol sa Panginoong Jesus. Hindi kayang ipahayag basta ng alipin yun. Kailangan ng pagkilos, kailangan ng pagsama ng banal na Espiritu. Papahayag ng mga alipin sa kanilang mga amo. Papahayag ng mga nagtatrabaho sa kanilang mga katrabaho, sa kanilang mga employer, ang tungkol sa Panginoong Jesus. Saan man tayo naroroon, saan ka man naroroon, ipapahayag ang mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Jesus. Di po ba? Lalaki at babae. Maliwanag po yan. Lahat na magpapahayag sa kapanahunan natin, sasama ng Espiritu ng Diyos, tutulungan ng Espiritu ng Diyos. Sasabihin mo, hindi ko kaya. Kaya nga nandyan ang banal na Espiritu. Ano ang sabi? Tutulungan. 14:16 nandyan. Hihiling ako sa Ama at bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Tutulungan tayo magpakailanman ng Espiritu ng Diyos para maipahayag. Yung binasa natin kanina, ano ang sabi? Dito sa 16:7 ng Juan. Pero ang totoo, para sa ikabubuti niyo. Napakabuti ng Diyos. Hindi niya tayo iniwang mag-isa. Pagdating niya, ipapakita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila. Hindi natin kayang sabihin basta-basta. Pero pagkasama natin ang Espiritu ng Diyos, maipapahayag natin kung ano yung nais ng Diyos, ipahayag natin. Papahayag natin, may mga pagkakataon kung ikaw ay mahiyain, talagang nakakahiya. Di po ba? Pero pag dumating na sa iyo ang Espiritu ng Diyos, bibigyan kanya ng tapang. So 1:8 ng mga gawa, kapangyarihang mapahayag ang salita ng Panginoon. Malapit nang dumating ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Matatapos na yung pag-aaral, online services. Matatapos na yung paghayo, matatapos na yung pagmimisyon. Ang magpapatuloy na lang yung pagdakila at i-enjoy natin yung buhay na ganap. Kasiya-siya, nakasama ang Panginoong Jesus. Pero hindi ibig sabihin sa langit lang yun, kahit dito sa mundong ito, pwede nating maranasan yung buhay na ganap, buhay na kasiya-siya. Bawat araw, kapag nararanasan mo ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. Nasain po natin sa taong ito ang pagsama at ang pagkilos ng banal na Espiritu. Hindi kailangang maging pastor ka para maranasan mo yung pagkilos ng banal na Espiritu. Ang sabi sa binasa natin, mga utosang lalaki, utosang babae. Mga anak na lalaki, mga anak na babae. Mga matatanda, mga binata, bawat isa, sabi sa lahat ng klase ng tao. Kasangkapanin ng Diyos, mararanasan ang pagkilos, mararanasan ang pagsama ng banal na Espiritu. Tulungan po tayo sa taong ito. Lagi nating hilingin. Lagi tayong magnasa. Sabi nga nung Jeremiah 33, tumawag tayo sa Kanya. Patuloy tayong tumawag sa Kanya. May mga bagay pa siyang gagawin na marahil hindi natin naranasan. At patuloy pa siyang kikilos, patuloy pa siyang gagawa sa buhay mo. Hindi kailangang marami kang kasama para makakilos ang banal na Espiritu. Kahit sa panahong nag-iisa ka, pwede mong maranasan ang kapunuan at ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Pangako niya yan. Pangako niya yan. Salamat sa Panginoon. Sa araw na ito, nasain natin. Nasain mo. Magmula ngayon, nasain mo ang pagsama at pagkilos ng banal na Espiritu. Sa mga nagpipreach, sa mga pastor, mga manggagawa, lagi nating isamang banal na Espiritu sa pangangaral natin. Tulungan tayo ng Diyos na maipahayag natin. Kaya minsan bumabagsak tayo, nagkulang tayo sa pagnanasa, nagkulang tayo sa banal na Espiritu. Kaya minsan hindi talaga nating malakaran yung pamamaraan, yung landas ng Diyos na nais niya.
nagkulang tayo. Sa taong ito, tulungan tayo ng Panginoon. Higit na karanasan sa pagkilos ng banal na Espiritu. Higit na karanasan sa pagkilos ng banal na Espiritu. Biyayaan tayo ng Panginoon. Ang kaaway ay hindi hihinto sa kanyang pag-atake. Ang kaaway ay hindi hihinto. Bakit? Ang gusto niya, nakawin niya yung relasyon na mayroon tayo sa Panginoon. Ang gusto ng kaaway, maging abala tayo sa maraming bagay para hindi tayo makapagpatuloy ng lubusan sa Panginoon, masamba natin siya, madakila natin siya. Magbibigay siya ng mga pangit na sitwasyon, magbibigay siya ng sakit, ng karamdaman. Babaguhin niya ang focus, babaguhin niya ang pananaw natin para doon mapatuon. Pero kung nasa atin ang pagkilos at pagsama ng banal na Espiritu, ano ang bagyo at unos ang dumating sa ating buhay, hindi mababawasan at magpapatuloy. Kung ikaw ay nasa ospital, gagamitin ka ng Diyos sa lugar na yan. Maranasan at maramdaman ng mga kasama nyo dyan sa ospital. Anak ko to. Sasabihin, anak, bakit? Anak ka ng Diyos, bakit ka narito? Kasi may plano ang Diyos, bakit kayo nasa ospital? Maranasan ng mga katabi nyo sa ospital. Gamitin ka ng Panginoon para ipanalangin yung mga may sakit. Kung saan ka, nasa trabaho ka, maranasan nila ang presensya ng Panginoon sa inyo. Saan man tayo naroon, maranasan nila, sinasamahan ito ng Diyos. Ano sabi kay David, magmulan after the anointing, sabi doon sa Samuel, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa kanya, at nakita ni Saul yun. Kayaan na ang Espiritu ng Diyos ay magpahingalay sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon, kagalakan para sa bawat isa sa atin. Sabi ng Panginoon, magiging kagalakan para sa inyo ang aking pag-alis kasi darating ang banal na Espiritu. Kasama natin ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid, lagi nating nasain. Sa paggising pa lang sa umaga, i-welcome na natin ang presensya. I-welcome na natin ang Espiritu ng Diyos at bigyan natin siya ng pagkakataon kahit sa ating pagsamba. Tulungan tayo, igabayan tayo doon hanggang sa makapenetrate tayo doon sa trono ng Diyos. Makapenetrate tayo na yung pagpupuri natin, tayo mismo maranasan natin. Nalulugod ang Diyos, nalulugod ang Diyos. Tulungan tayo ng Panginoon. Sa taong ito, punuin natin pagpupuri, pagsamba, pagdakila, pagluwalhati. At higit sa lahat, nasain natin tayo mismo, gamitin ng Diyos. Ikaw, ano ang sabi? Hindi kailangan maging pastor para maranasan at gamitin ka ng Diyos. Ano ang sabi doon sa binasa natin sa 28 ng Joel? 2:28. Mga utusang lalaki at babae. Gamitin tayong lahat ng Diyos sa taong ito bago pa siya dumating. Kaya salamat sa Panginoon. Anumang kalalagayan meron kayo. Kung ikaw ay may sakit o may karamdaman, nasa ospital, nasa trabaho, hayaan maranasan mo ang presensya ng banal na Espiritu. At yung kalungkutan, bigyan niya ng kagalakan. Yung kabagabagan, bigyan niya ng kapayapaan. Bigyan kanya ng kapangyarihan, ng katatagan, maranasan natin ng higit pa. Marami pa tayong pwedeng matuklasan. Patuloy lang po tayong magnasa. Patuloy lang po tayong magnasa sa pagkilos at pagsama ng banal na Espiritu. Marami pa po. Ito na ang sabi. Bago tayo magbakas, basahin po natin to. Ephesians 1:3. Overtime na po tayo. Ephesians 1:3. Salamat sa Panginoon, sa kanyang katapatan sa bawat isa sa atin. Ephesians 1:13. Excuse. Ang sabi rito, kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig nyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas sa pananampalatayaan nyo sa Kanya. Ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda na pag-aari na kayo ni Kristo. Pag-aari na niya kayo. Ang banal na Espiritu ang katibayan
na matatanggap natin mula sa Diyos ang pinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan at dahil dito, papupurihan siya. Siya yung katibayan. Siya yung katunayan. Siya yung pinakatanda. Ang Espiritu ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. Umasa po tayo. Kung pumasok ang taon na hindi maganda, hayaan mo na pagandahin ng Diyos sa buhay mo. Kung pumasok ang taon na may kasakit ka, may karamdaman ka, hindi maganda yung sitwasyon ng pamilya, hayaan mo doon sa hindi magandang sitwasyon, maranasan mo yung hindi pangkaraniwang pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Hindi pangkaraniwang kapayapaan, hindi pangkaraniwang presensya ng Diyos at magagalak ang puso mo. Hindi porke hindi maganda ang sitwasyon, pangit na talaga. Hayaan mo dun sa pangit na sitwasyon. Hayaan natin dun sa pangit na kalalagayan. Maranasan mo hindi pangkaraniwang presensya ng Diyos. Maranasan mo hindi pangkaraniwang pagkilos niya na hindi mo pa nararanasan sa buong buhay mo. Ask Him. Magnasa tayo sa pamamagitan ng pagnanasa mo. Hindi ang pastor ang magnanasa para sa iyo. Ikaw ang magnanasa. Hihilingin mo yon sa Espiritu ng Diyos. Hihilingin mo yung banal na Espiritu na maranasan mo siya. Sabihin mo, Lord, hirap na ako. Hindi maganda yung sitwasyon. Hindi maganda yung pinagdaraanan ko. Kailangan ko kayo. Kailangan ko ang karanasan sa banal na Espiritu. Siya yung ipinangako. Siya yung pinakatanda. Hayaan mong magalak ang puso mo sa pangit na sitwasyon. Hayaan mong maranasan mo yung kagalakan na sinasabi rito, kagalakan para sa atin. Pangako niya yan. Maranasan mo yung pangako ng Diyos sa pangit na sitwasyon. Maranasan mo yung presensya niya. Kahit nag-iisa ka, kahit sa dumating yung panahon na walang signal, wala ka nang matawagan, wala ka nang masilungan, ever-present ang Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Isang tawag lang na may pananampalataya na buong puso, mararamdaman mo ang presensya ng Panginoon. Nasain po natin yan sa bawat sandali, sa bawat araw. Gamitin ka ng Panginoon. Maranasan mo yung pangako niya. Pangako niya sa lahat ito. Pangako niya sa lahat ng uri ng tao na magnanasa at i-recognize siya na Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay Diyos. Recognize natin siyang Diyos at igalang natin siya sa ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you. Napakabuti nyo, napakabuti nyo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, salamat po sa inyo, banal na Espiritu. Salamat po sa inyo, banal na Espiritu. Kayo katibayan ng pangako. Salamat. Bibigyan nyo kami ng tatag, ng lakas, para magampanan namin ang ipinangako, para magampanan namin yung mga pangako namin sa Diyos, para magawa namin yung kalooban na nais ng Diyos para sa bawat isa sa amin. Holy Spirit, we long for you, dear Holy Spirit. Lord, abutin nyo nga yung mga anak nyo sa saan man sila naroroon, dito man sa Pilipinas o sa iba't ibang bansa. Anumang kalagayan, anumang sitwasyon, meron sila. Kung hindi maganda ang kanilang pinagdadaanan, kapatid, magnasa ka sa pagkilos ng banal na Espiritu. Kung feeling mo wala kang kasama, hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin, magnasa ka sa pagkilos ng banal na Espiritu. Mararanasan mo siya. Mararanasan mo siya. Naglolong siya sa mga tao. Naglolong siyang punuin, katagpuin ang bawat isa sa atin. Salamat po sa inyo, Panginoon. Oh, hallelujah. Hayaan niyo po sa maghapong ito o sa araw na ito, anumang kalalagayan, anumang sitwasyon namin o ng inyong mga anak, saan man sila naroroon, hayaan ang pagkilos, karanasan sa inyo, O Diyos, ang pumawi ng mga bigat, pumawi ng kalungkutan, pumawi, Panginoon, ng mga pangit na sitwasyon. At doon sa mga sitwasyong hindi maintindihan, bigyan niyo sila ng kagalakan, bigyan niyo sila ng kapayapaan. Taas ko po, Panginoon, sa inyo ang inyong mga anak, O Diyos, na may mga sakit, karamdaman, o kung sila man ay nasa ospital. Maranasan nila ang pagkilos niyo. Maranasan nila ang presensya ng banal na Espiritu. At magmula sa kanila, mula sa bawat isa, dumaloy ito sa mga nakapalibot sa kanila.
masabi ng mga tao, sinasamahan ito ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. As po namin, Sister Eileen, Panginoon, patuloy na maranasan niya ang hipo niyo. Lord, ganun din ang kanyang ina, Sister Evelyn, O Lord God. Maranasan niya ang pagkilos ng banal na Espiritu. Kapayapaan niyo ay dumaloy, Panginoon, sa kanya. Ang kagalakan sa pangit na sitwasyon ay maranasan po niya. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Lord, habang sila'y nasa ospital, gamitin niyo po silang daluyan, Panginoon, para dun sa mga may sakit na kasama nila. Salamat po sa inyo. Meron kayong mabuting bagay na gagawin. Let your healing flow para sa inyong mga anak na may mga sakit at karamdaman. Saan man sila naroon. Kine-claim namin, by your stripes we are healed. Claim your healing sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. By your stripes we are healed, O Lord God. Dalangin ko po, sino man yung may mga pinagdaraan ng matitinding sitwasyon. Kapatid, magnasa ka sa presensya ng Diyos at hayaan mong maranasan mo ang di pangkaraniwang pagkilos ng Panginoon. Kapayapaan niya sa mga pangit na sitwasyon. Lord, itawid niyo po ang inyong mga anak. Saan man sila naroon, maranasan nila. Maranasan nila sa taong ito ang hindi pangkaraniwang pagkilos, di pangkaraniwang pagsama niyo, O Diyos. At hayaan, O Diyos, sa panahon ng matitinding sitwasyon, masambit nila ang pagpupuri, pagpapasalamat, pagdakila, pagluwalhati. Dahil itinatawid niyo sila. Katibayan ng pangako niyo, Panginoon. Pangako niyong itatawid niyo ang inyong mga anak. Pangakong sasamahan niyo hanggang sa dulo ng sanlibutan ito. Salamat po sa inyo, lahat po ng nanood, kasama kong nag-aral at makakapanood pa ng live na ito, O Diyos. Hayaan ang patuloy na pagnanasa sa pagkilos at pagsama ng banal na Espiritu ang laging sumabawat isa sa amin. Abutin niyo po ang inyong mga anak. Marahil hindi nila na ilagay sa comment section ang kanilang mga kahilingan, pero sapat kayo para sa inyong mga anak. Hindi maiksi ang inyong kamay para hindi nyo sila abutin. Hindi naging mahina kahit yung whisper lang namin o nasa puso namin, nalalaman niyon. At yung pinakamabuti ang gagawin nyo para sa inyong mga anak na nagnanasa sa inyo. Maranasan ng bawat isa ang katatagan ng kalakasan. Di pangkaraniwang pagkilos ng banal na Espiritu ay nasain namin para sa taong ito. Saan man kami naroon, anuman ang sitwasyon, lalakad at magtatagumpay kasi kasama namin kayo. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Bawat lingkod niyo na ginagamit niyo na maghayag ng inyong salita through FB Live o sa morning devotion. Bless them, bless them. Patuloy na bigyan ng mensaheng napapanahon. At sa bawat nakikinig, O Lord God, maranasan nga namin po, O Diyos, ang pagkilos at ang pagsama niyo. Bagaman malayo yung iba, magkakalayo na sa iba't ibang bansa, pero kayo ay nasa lahat ng dako sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Salamat po sa inyo, banal na Espiritu. We long for you. Huwag nyo lang kaming punuin. Pag umapawin nyo po kami para dumaloy ito sa kasamahan o sa iba. Salamat po sa inyo. Pagpalain nyo po ang inyong mga anak, yung mga nasa trabaho. Bless them. Bigyan ng sapat na kalakasan. Mga nagmimisyon, mga pastor, mga manggagawa, mga anak nyo, O Lord God. Patuloy na ang karanasan sa inyo, O Diyos. Pagkilos at pagsama ng inyong banal na Espiritu sa taong ito, O Diyos, ay mag-umapaw sa inyong mga anak. Salamat po sa inyo. Pagpalain nyo lahat ng tumutulong, nananalangin sa mga pagmimisyon, sa inyong mga anak, O Lord God. Tanging sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ang Diyos po natin ay palaging mabuti. Itatawid niya po ang bawat isa sa atin. Patuloy po tayong magnasa sa pagkilos at pagsama ng banal na Espiritu. Huwag ka lang mapuno. Hayaan mo mag-umapaw ka everyday. Mag-umapaw po tayo. Maranasan natin ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Happy New Year! Magiging happy ang taong ito kasi kasama natin ang Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay magiging buhay sa bawat isa sa atin. God bless po sa bawat isa.